bigyan niyo po ng katarungan ang kasamaang nangyayari sa Albania. Sokol sama! Napakaganda niya. Ano kaya itong nararamdaman ko? Nasaan na, Laura, ang iyong mga sumpa? Nasaan ang iyong mga pangako? Isang taksin! Sa gitna ng malawak na gubat na matatagpuan sa kahariang Albania ay may isang binatang nakagapos sa puno ng higera. Ang binatang nakagapos sa higera ay si Florante na maihahambing kay Adonis. Anak siya ng mag-asawang Duque Briseo at Prinsesa Floresca na kapwa taga-Albania. Si Adolfo na sukaban ang pumatay sa kanyang amang hari. Si Laura naman ang kaniyang kasintahan ay inagaw din niya kay Florante at pinapatay pa nito ang ama nito na si Haring Linceo. Diyos ko, bigyan niyo po ng katarungan ang kasamaang nangyayari sa Albania. Naglipa ng kalipitan, karahasan, pagsasamantala sa kapwa. Kaya wala nang magawa ang mga tao. Ano't naging malupit sa atin ng kapalaran? Nasaan na ang katarungan? Lisa, wala man ang dumamay sa akin. Nasaan na, Laura, ang iyong mga sumpa? Nasaan ang iyong mga pangako? Isang taksil! Bakit ngayon ay magpapakasal ka kay Adolfo? Biglang nanumbalik sa gumita ng binata ang ilang bahagi ng lumipas. Florante, ang bawat sandaling ikay hindi ko kapiling ay katumbas ng maraming taon sa akin. Huwag kang mag-alala, giliw kong Laura. Ang pag-ibig ko sa iyo ay walang maliw. Florante, heto ang mga bulaklak upang mapasaya kita. Maraming salamat. Inahalin tulad kita sa kagandahan ng mga bulaklak na ito. Florante, heto ang mga espada mo. Itago mo yan para sa pakikidigma. Huwag kang mag-alala, mahal kong Laura. Hindi ako mapapahamak sa pagkikigdigma ko. Nagkataon namang sa gubat ting yaon ay napadako si Aladdin na isang morong taga-Persia na anak ni Sultan Ali Adab na dahil sa sama ng loob sa kanyang ama sa pagkakaagaw sa pag-ibig ng kanyang kasintahan ay umalis sa sariling bayan. Lereda, bakit mo ako pinagpalit sa aking ama? Sa dinami-daming pwedeng umagaw sa iyo ay ama ko pang iginagalang. Tapos na ang ating pagmamahalan. Siguro nga'y paalam na subalit may iniwan ka po ang sa aking puso. Habang si Florante ay nakagapos pa rin sa higera, ay may dalawang leon na sa pagkita mo pa lamang ay parang kakainin ka na nila. Ang dalawang leon na ito ay nasa harap ni Florante. Akala na niya ay ito na ang katapusan niya. Ngunit, Parang may narinig ako Sino kaya yun? Laura, gilikong Laura. Ikay isang muro. Sino ka? Hindi ako makapaniwala isang muro maglilid ka sa akin. Oo nga, ako ay isang murong. Ngunit ako ay may puso at damdamin din. Huwag kang matakot sa akin. Ika'y aalagaan ko muna. Kikita ko sa iyong pananamit na ika'y taga-Albania at ako naman ay isang Persiano. Kahit ang bayan niyo ay kaaway ng aming bayan, ay tinuturing kita ang katoto. Salamat sa pagkakaltas mo sa aking buhay. Kung di mo ko niligtas, ay malamang nasakiyan ako ng mga leon. Walang anuman. Sino pa bang magtutulungan kundi tayo din ay parehang sawing palad? Dito ka muna magpahinga, kaibigan. Magdamag kitang aalalayan. Hindi ka natulog? Oo, para mabantayan kita sa gubat na ito na maraming mababawang isnayo. Maraming salamat.
Isa kang mabuting kaibigan. Paano kita mapapasalamatan? Magtiwala ka sa akin. Ikwento mo naman kung paano ka nagkaganito. Isasalaysay ko sa iyo ang aking buhay mula sa aking kamusmusan. Ako si Florante, taga Albania. Ako'y anak nila, Duque Brescio at Prinsesa Floresta. Noong musmus pa lamang si Florante ay ikinuwento ng kanyang ina na siya ay muntikan ng madagit ng buwetre. Buti na lamang ay nandyan ang kanyang pinsan na si Minalipo. Florante! Anak ko! Ako na po ang bahala sa buwetri na iyan. Mag-iingat kami na lipo. Ang anak ko! Mabuti na lamang at nasa mabuting kalagayan ka. Salamat na lamang at nandyan kami na lipo. Halika't tayo na natin siya sa kanyang ama. Sa paglipas ng panahon, si Florante ay nasa wastong gulang na upang tumuklas ng kanyang karunungan. Napagtanto ng kanyang ama na si Duque Brescio na siya ay pag-aralin sa Atenas. Florante, anak, kailangan mong mag-aral sa Atenas para makasal yung kakayanan at kalaman. Hindi maaari pag-aaral sa Florante sa Atenas. Ayaw kumawala siya sa aking lipo. Paano na po ang aking ina? Batid ko ang ipaukol ng pagmamahal ng ina. Subalit kung tayo patatangay ng lungkot sanhi ng ating pagwawalay ay hindi mo matatagpuan ang tagumpay. Iyan ang dahilan kung kaya't dapat nating pagtiisin ang lahat. 11 gulang na si Florante nang pumasok siya sa Atenas. Si Antenor ang kanyang guro. Naging kamag-aral niya si Adolfo na anak ni Conde Selene. Huwaran si Adolfo sa kabaitan sa klase, ngunit sila ay hindi naging malapit sa isa't isa. Pagkaraan ng 6 na taon ay natuto si Florante ng astrolohiya, matematika at filosofiya. Ang paaralang ito ay magkakaroon ng pagsasadula hango sa buhay ni Rina Yukashta. Florante, papel ni Eteocles ang gagampanan mo. Katauhan naman Rina Yukashta ang gagampanan ni Menandro. Tuloy ang kanilang paghahanda. Lahat ay masaya, maliban kay Adolfo. Ako ang dapat si Eteocles, ngunit napili si Florante. Hindi ba nakikita ni Maestro Antenor na ako ang mas mahusay sa aming dalawa? Nalalapit na ang araw mo, Florante, sapagkat ikaw ang umagaw ng kapurihan ko. Magsisimula na ating dula, kaya lahat ay pamisto na. Ano nangyari dito? Bakit, Adolfo? Anong tangka mong patay ng iyong kababayan? Isa kang baliw, Adolfo! Kailangan mawala siya. Sapagkat siya ang umagaw ng karangalan ko. Isa ka nga bang? Ulupong at sakim! Patayin si Adolfo! Patayin ang sukab! Hindi na nga inabot pa ang kinabukasan si Adolfo. Noon din ay pinauwi sa Albania. Muli nating pagkikita, Florante. Titiyakin ko ang aking tagumpay. Florante, titiyakin ko! Hindi masama ang isang tao ay magkakaroon ng matayog na layunin. Ang masama ay tamuhin ang katuparan na iyon sa kapinsala ng kapwa. Kahanga-anga ang ginawa ni Menandro. Ito'y isang magandang halimbawa ng pagkabayani. Paano kaya kita magagantihan, Menandro? Kundi sa iyo, isa na akong malamig na bangkas. Magsip mo sa iyong isip ang bagay na yan. Dapat tayong pasalamat sa dakilang lumika. Ang lahat ay utang lamang sa Diyos. Ako'y kasangkapan lamang niya upang iligtas ka sa pamakan. Florante, para ko nang nakikita ang malapit nang dumating ang araw na inyong pag-uwi. Sa talaga kayo, hindi ako makakauwi, hindi ka kasama. Gusto mo kaya ako'y ipagkapuri mo naman ako sa mga kaibigan. Abay, siyempre, ipapakilala kita. Ipagpatawad niyo po ang aking pang-abala. May sulat po galing kay Duque Brescio ng Albania para kay Florante. Narito ang liham. Yan ang katotohanan, anak. Pumanaw na ang iyong ina. Hindi ko na ipinaalam sa iyo noon upang huwag masira ang iyong pag-aaral. Ang iyong ama, Duque Brescio. Wala lang aking ina. Umabaging lang. Lakasan mo ang iyong loob, Florante. Ina, bakit di mo ko hinintay?
mahandugan ka ng aking tagumpay. Masyadong malumbay. Maraming salamat, Minandro. Sa katagilan sa inyo. Nakaraan pa ng 2 buwan, dumating ang ikalawang liham ni Doki Burseo. Inauwi na po ako, mahal ko. Sa daungan na raw po ang aking. Florante, sa pagbalik mo sa Albania, lagi mong tandaan meron kang isang kalaban. Ang higante ni Adolfo ay pagkaingatan mo. At kung ikaw ay sasalubungin ng ngiti, mag-ingat ka. Pero huwag kang masyadong magpapahalata. Lagi mong ihanda ang iyong sandata. Salamat sa pagmita mo, mahal ko. Siya nga pala, Minandro. Diba sasama ka sa akin? Ang pasya lamang ng aking amayin ang dapat natin hingin. Hindi na hinintay ni Antenor na tanungin siya ng dalawa. Noon din ay pumayag na sumama si Minandro kay Florante, ilang saglit pa sa daungan. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay, sila ay nakarating sa Albania. Doki Burseo, narito na po ang iyong anak na si Florante. Ama ko, di ba ako may ganito kapait ang aking pagkikita? Anak, sinugod tayong kanila. Maraming ama. Ama, may gusto kayo pinala sa inyo. Siya aking kaibigang si Minandro. Ang aking kalitan, hindi mo nagsasunod. Nabalitaan ko ng lahat, isa kang tunay na kaibigan na pagkakatiwanan kita niyo. Balang araw ay makakaganti rin kami. Doki, narito na po ang sumo. Galing na po ako sa palasyo ni Haring Lanseo na nagsabi nga dito kayo. Aalis na po ako. Ano ang sabi, ama ko? Ito ay galing sa inyong ninuno na siyang monarko sa Cortona. Kailangan niya ng turong inaling din kayo. Napugpong na ng mga kaaway na muro ang Cortona sa pamumuno itinabot na si General Usmali! Ano pa siya mo, mahal na Doki? Hindi na nag-aksayang sandali ang mag-ama. Noon din ay nagsadya sila sa palasyo ni Haring Linceo at ngang magkaharap sila ay... Mabuti at nagsadya ka agad sa akin. Ang Crotono ay nangangailangan ng ating tulong. O Duke, sino itong binatang kasama mo? Siya ang bugtong kong anak. Kararating lang sa Atenas. Si Florante, inihandog ng mahal mong yapang. Ibilang na isang basalyot na alagad. Haring Pon, ako ngayon nasa iyong utos. Buting pagdating. Mula ngayon ay ikaw na ang halal kong hiniral ng aking hukbo. Florante, Ang magandang si Laura ay nakaupo nila sa pag-uusap na iyon. Kakaibang damdamin ang nadama ni Florante. Halos litong-lito at tituwid magsalita si Florante at laging sumusulyap sa kagandahan ni Laura. At tilingid sa kanya ay gayon din ang nadarama ni Laura. Napakaganda niya. Ano kaya itong nararamdaman ko? Pag-ibig na ba ito? Kay kisig na binata, sino kaya siya? Narito pala kayo, magandang ama. O Laura, anak ko. Nang matapos ang kanilang pulong, hindi mapawi ni Florante ang kanyang kalungkutan dahil malapit na ang digmaan at hindi pa rin siya nakakapagtapat ng kanyang pag-ibig sa kanyang minamahal na si Laura. Nang minsang hindi sinasadyang magkita ang dalawang nag-iibigan ay Kaya iwagan ng pagkakataon para hindi ako makapaniwala. Ako ay humingi ng masalit sa inyo. Nalalaman ko ang sangin ng iyong kalungkutan. Pinagluluksa mo ang pagpanang ng iyong ina. Hindi mo ko nauunawaan, Laura. Ang kalungkutan ko sa iyong atong damdamin inuukot sa iyo. Hindi ko maipangayag. Laura, iniibig kita, Laura. Hindi ko nais na lumisan kang malungkot. Kay ligaya ko sa kapat ng mga luwang niya kapag sabihin ko ako ng pinagmapalad sa buong daigdig. Florante, lumakab ka na at umaasa kang pagtigayan kita ng aking mga dilawan. Ang iyong pag-ibig ay siyang sandigan ng aking tagumpay. Paalam. Paalam. Diyos na habang lagi kong itulog ang mga at nagtubayin ko siya. Kinabukasan, ang hukbong patungo sa Crotona ay handang-handa na. Ang kawal at si Florante kasama si Minandro ay tumungo na sa Crotona.
sinasabi ng palit. Susubukan mo ngayon ang tapang mo. Kung ako ang hinahanap mo, upang katatata na, mayabang na hiniray. Kunang wakas mo, Malik! Kita ka sa iba. Magsukumpay tayo, Florante. Isang kilabot na ginero, Florante. Nagapin mo ang bantong na hiniral ng mga Moro. Ikaw naman, Minandro. Kangahang ang ginawa mong tapang. Tayo na sa palasyo. Iniisip ni Florante ang kanyang minamahal na si Laura. Bumalik sila agad sa palasyo, ngunit mayroon napansin si Florante. Minandro, hindi ba ako namamalit mata lamang? Ang watawat ng muro ay nasa itaasan ng palasyo. Nagsakop niya ng Moro ang Albania. Pinasok nila habang tayo nasa Cortona. Tingnan may kasama silang babae, General. Hindi ko gaano maanika. Diyos ko, si Laura. Siya nga! Laura nga, Florante! Mamatay kayong lahat sa ginawa niyo! Laura, huwag ni Laura. Anong nangyari sa'yo? Salamat at ako'y niligtas niya sa tiyak na kamatayan. Ang kaharian ay nasa kamay na ng mga Moro. Huwag kang mag-alala. Ngayon din ay aming sasalakayin ng palasyo. Mga kawal, mga kaibigan, kayo masipaganda sapagkat tayo lulusob na. Ama, halin niyo siyo. Ano po ba kayo? Anak ko, mabuti naman kami ng hari. Talaga sa kanya humaling ang hangal na hari. Kung mayroon mang anay na sisira ng kahoy, ako ang yaon na anay na sisira sa inyong lahat. Wala. Ano ang sabi, Florante? Pinauwi na daw ako sa Albania at iwan ko rin sa iyo ang hukbo. Paalam muna, Minandro. Uuwi muna ako sa Albania. Siya, aalis na ako. Anong ibig sabihin nito? Hindi niyo ba ako kilala? Kinalulungkot kami ngayon, ngunit yan ang inuutos sa aming hari. Magandang umaga, inutin na General. Kumusta naman ang kwarto mo? Maganda ba? Ano? Bakit nasa iyo ang Sidro Corona? Saan taksil? Bakit mo ito nagawa sa sariling bayan? Saan ang hari? Saan ang aking ama? Florante. Pinugutan ko lang naman ng ulo ang ama mo at ang hangal na hari. Magbabayad ka ng mahal! Ngunit hindi ko lang lubos na maisip. Paano naging isang hari ang isang duwag? Saan mo ko dadalhin? Ikaw ay isang bilanggo at ang hatod sa iyo ay idapos sa madilim na gubat. At walang pagka nagkaroon ng kapangyarihan ng makal. Gaya ng sinabi ko noon, siya ay isang hari ngayon at di magtatagal ay pakakasalan niya si Prinsesa Laura. Ano? Kailangan niyo ko? Patutunayan ko na di karapat dapat mamulo sa doon. At hindi papakasal si Laura sa duwag ng hari. Huli ka na. Wala ka nang magagawa. Sa palagay ko ay ito na ang iyong katapusan. Habang ang mga tao ay nagkakagulo sa Albania, tumakas naman si Adolfo. Aray! Bitawan na ako! Halikaw! Bitawan mo siya, nilalang! Isa kang halimaw! Ito ang nababagay sa iyo! Maraming salamat. Maaari ko bang malaman ang pangalan mo? Ako si Florita. Maraming salamat, Florita.
Hindi dahil sa iyo ay tinuloy na sana ni Adolfo ang kanyang masamang balak. Siya nga pala, ako pala si Laura. Nagpalagayang loob ang dalawang dalaga at sanhila rin ng pangyayari, isinalaysay nilang pareho ang kani-kanilang karanasan bago ang pagkakataong iyon. At nang gabing iyon ay nilisan ko na ang Persya at nilakbay ang madilim na gabi. Oo nga, Tina, at ating pakinggan. Yata't sila lang naririnig ko. At kasama niya ang mutyak kong si Vereda. Laura! Walking Laura! Vereda! Laura! Florante! Vereda! Ayos ka lang ba? Oo, Florante. Ayos lang ako. Kumusta ka na, mahal kong Vereda? Ayos lang ako, Aladdin. At nilisan nila ang madawag na kagubatang iyon upang magbalik sa Albania. At di naglipat araw, ang dalawang puso ay pinagtali sina Florante at Laura. Aladdin, binibinyagan kita bilang ganap na taga-Albania. Vereda, binibinyagan kita bilang ganap na taga-Albania. Nabuhay ang bagong taga-Albania! Ang pag-ibig na hinintay, puso ay nalumbay ng kay tagal. Ngunit ngayon'y nandito na ikaw. Ang pag-ibig na binigay sa akin ang may kapal. Niyaya ka sa buhay ko, ligaya't pag-ibig ko'y ikaw. Puso ay nalumbay ng kay tagal. Ngunit ngayon'y nandito na ikaw. Ang pag-ibig na binigay sa akin ang may kapal. Niyaya ka sa buhay ko, ligaya't pag-ibig ko'y ikaw.